Business as Mission sa Entrepinoy Espesyal tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Mga kaagapay, kayo pa rin po ay nakatutok sa Entrepinoy Espesyal. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po rin po ang inyong kasama, Arwel Mendoza. At dadako na tayo sa ating patok na negosyo segment na kung saan tayo po ay makaririnig na naman at makatutunghay ng isang panibagong kwento sa pagnenegosyo. Hatid sa atin yan ng ating mga matatagumpay na negosyante. At tuwing Lunes, atin pong nakakasama ang mga kaagapay natin mula po sa Business as Mission Philippines o BAM Philippines. Ang ating palatuntunan po ay sabayan na ring napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. At tayo po ay narito pa rin sa lalawigan ng Davao na kung saan ang ating mga successful entrepreneurs mula po sa lalawigang ito, sila ang ating makakakwentuhan at atin pong pag-uusapan ang iba't ibang aspekto ng pagnenegosyo na ating kapupulutan ng aral at inspirasyon. And today, isa pong entrepreneur ang ating makakasama at makakapanayam. Siya po ang owner ng Eureka DevPhil Corp. Kaya i-welcome na po natin dito sa Entrepreneur Special, walang iba kundi si Ma'am Pamela Pitts. Sis Pam, good morning po sa inyo and thank you for joining us today. Good morning, mabuhay ug madayaw. Labi na sa mga taga Davao o sa tibuok Pilipinas, maayong adlaw sa tanan. Ayan, maayong adlaw sa tanan. Talagang tubong Davao po, si Mama Pamela and Sis Pam, salamat po sa inyong oras. Alam namin na busy po kayo sa inyong negosyo but you took time para po sa ating mga kaagapay na makapagbahagi po ng inyong kuwento sa pagninegosyo. At kayo nga po ma'am ang owner o nagpasimula nitong Eureka DevPhil Corp. Para po may kaalaman sa kabatiran ng ating mga kaagapay, ano po ba yung nature ng inyong business? Ano po yung services or products na ino-offer po natin sa ating customers? We are in a real estate business. So I started magbenta ng mga bahay at lupa. Hanggang ngayon, nagbebenta pa rin ng mga bahay at lupa. And hindi lang mga bahay at lupa ng mga different projects. So it's project selling ng different developers. And yung sa amin na maliit lang na parang packet development lang kami. Bakit po Eureka? I'm just curious kasi parang something na unique ang pangalan ng negosyo. Eureka kasi it is an abbreviation, acronym ng eucalyptus. Kasi yung mother ko nagtanim ng mga eucalyptus sa mati. Yeah. And the nature also of eucalyptus is soothing, Yes, that's relaxing, and sturdy din siya. No, it's a wood and it's rainbow ang barks. So marami akong na paano yung nature or feature or ng benefits ng tree na yan para ma-incorporate sa practices ng company. Yeah. So it's Eucalyptus Real Estate Consulting and Asset Development Corporation. So yung characteristics ng eucalyptus reflects sa inyong sa nature din ng inyong pagnenegosyo. At ma'am, paano po kayo napunta sa industriya po ng real estate? Nung bata pa po ba kayo pangarap niyo na rin po magkaroon ng ganitong klaseng negosyo? I believe dinala talaga ako ni Lord dito sa negosyo na ito. Kasi I'm a hotel and restaurant management graduate. Napadpad ako sa Amerika at sa lahat naman ng state napunta sa Las Vegas, which mga hotels ang nandoon. Marami dyan. So mabilis ako nakapagtrabaho sa Las Vegas. And nung nagtatrabaho pa lang ako sa hotel, bumili ng bahay ang husband ko. As a surprise, nung pagbalik ko sa Manila as a Mother's Day gift for me and my daughter. Kaya lang, nung makita ko yung papeles na pipirmahan ko,
nakita ko yung magkano ang kinikita ng realtor. Kaya nanlaki talaga ang mata ko. Sabi ko, ito talaga ang kinikita nila. So, samantalang ako, as a hotel employee, very limited at grabe ang kumbati sa trabaho. So, ako na mag-realtor ako. Kasi nga, ang motivation is pera. Yeah. Gusto ko magkaroon ng maraming pera. At medyo risky yun kasi that's far different from the course you've taken, yung HRM, at ngayon, papasok po kayo sa real estate. Kamusta yung adjustment during those times, ma'am? It's really sacrifice. Kasi I took crash courses. Nag-crash course ako instead a month or 2 months mo pwedeng i-take yon. Yeah. I took it in 2 weeks while doing my job. Okay. So nag-double job ako, umabot pa ako ng triple job because I want to earn money, more money, Yeah. and more money. Yeah. At nung kayo po ay nag-uumpisa nandito sa real estate business, naalala niyo pa po ba yung mga first clients niyo? And kamusta, ma'am? Kamusta yung pag-handle po sa kanila that time? Yeah, we have I have a lot of clients na at first clients and now naging kumari ko. And I have a client na kahit nasa abroad, hindi makalimot mag-greet sa akin ng birthday, Mother's Day, Christmas, during holidays. Kaya there are clients na from clients it became a part of my family, and others are talagang we developed a true friendship. Wow. So, na-develop yung relationship, So, Yes. from being a client, now, isa na po sa mga tinuturing nyo na close friends. At nung kayo po, nasa ganito ng klaseng negosyo, na-achieve nyo po ba yung goal nyo na talagang maka-earn ng maraming pera? Yeah, being in real estate business, talaga siya, yung very compensating. Pero mag-work ka talaga. Yeah. And you have to really, yung sa aking experience, I have to really be honest. I disclose everything. Yeah, that's true. I disclose everything, especially sa Amerika. Kailangan ng disclosure doon. So, dito, may mga bagay na hindi na kailangan i-disclose, nadi-disclose pa din namin. Kasi ayoko na mabalikan ako. Yeah. So, naging guidance ko talaga yung advice ng husband ko din that you just have to be truthful because other people can help you better if you are truthful. Yes. At napapangalagaan din yung integrity Yes. ng negosyo. Kasi kapag nandyan yung integrity, kaakibat yan syempre yung trust ng Yes. ating clients. And that's the reason bakit sila babalik at bakit sila mag-avail pa rin ng inyong services. At mga kaagapay, kasama nga po natin si Ma'am o Sister Pam Pitts, ang owner po ng Eureka DevPhil Corp. At base nga po sa kanya naging kwento, ang naging motivation, prime motivation to start a business dahil nga po gustong mag-earn ng maraming kita. At paano ito nabago, ma'am? Kasi kayo po part ngayon ng Business as Mission Philippines. So from having that kind of a perspective, paano po nagkaroon ng great shift nung kayo po ay naging bahagi na ng BAM? From US kasi, bumalik ako dito, pinatuloy ko yung being a realtor, naging real estate broker, and then, ang motivation pa rin is pera, property. Kasi ang palagi kong binabasa man na mga libro is how to earn, how to invest, how to parlay, no? And then, meron namang, praise God, successful naman. But there is still emptiness. Hindi pa mawala-wala yung parang bigat sa puso. May problema talaga. Kaya sabi ko, ano ba kaya talaga itong nangyayari sa aking Something lacking business? in you. Yes. Yeah. And then, meron ako mga friends, they're very successful. Sabi ko, mga kasabayan ko ito, pero successful talaga. Sabi ko, ano kaya sekreto nito? I've learned na mga Christians din pala sila. They have a very close relationship with the Lord. So, hindi naman ako nagkulang sa tingin ko Yeah. na
hindi ako tumatawag. Palagi akong tumatawag. In fact, sa journey talaga ng buhay ko, I know God has been with me every step of the way. Kaya, bakit may kulang? But then, when I was invited sa BAM, I attended, and it really awakened me. Praise God. That business is not mine. Yes. It is God's business. I am just a steward, Yes. and it's not all about money. It is a profit for purpose. And what is the purpose? A meaningful purpose for me is to really be with the Lord, a strong relationship with Him, being rooted in Him, and really, if I cannot share the gospel, I will support that profit. The profit that we earn should be spent as a purpose for the people who could share the gospel. So, naano ko talaga na I will support, Eureka will support the pastors, the missionaries. Kaya lang mga property ng Eureka, we have, by the grace of God and blessings, we have a fellowship center. Wow. And this is a fellowship center with different Christian, Owners. yung mga pastors, different, and Ministers. to just share the word. It doesn't have to be business owners, but actually, our focus is the people who doesn't even have a business, who doesn't even have much. And we have also namin yung mga bata, mga anak ng mga farmers. The Yun. younger generation. Because I have realized the blessing that God given us is not all mine. Yes. It's not really just for me and my family, but for the people around me. Yun ang na-realize ko talaga sa ng business is not mine. And I am not the boss. My co-workers, dati employee ko, I can no longer call them my employee. They are my Eureka mates. And I let them know that I am not the only steward. Hindi lang ako ang steward. Pati sila, mga co-steward ko. Yeah. Co-owners, co-stewards Yeah. of your company. So, lahat kami may mission. Dahil ang Eureka is a gift for all of us, not for me. Yeah. And not praise for my God. family. Yeah, and praise God for that dahil nagkaroon nga ng sabihin nating pagbabago sa iyong kaisipan na nagsimula kayo dati sa pagninegosyo. It is because you want to accumulate or earn a lot of money, but praise God dahil through Business as Mission Philippines na ginamit ng Panginoon, nagbago yung inyong mindset. At yan nga rin po ang pinakapuso ng Business as Mission Philippines. Hindi lang po ito basta community, but also isa rin pong ministry na kung saan nagre-reach out po sa mga katulad ni Sister Pam, na mas lumalim pa sa salita ng Diyos, and as they do their business, laging naka-align po ito sa kalooban ng Panginoon. At para po sa kaalaman ng ating mga kaagapay, ang Business as Mission po, sa kabuuan po, nariyan ng BAM Philippines, BAM Asia Pacific, at BAM Singapore, patuloy po nilang isinusulong ang advokasya na ang negosyo ay hindi lang po patungkol sa ating sarili, maging sa ating kita o yung tinatawag nating profit. Ito po ay mayroon pang mas malalim na purpose, which is to glorify God, luwalhatiin ang Diyos, mahalin ang Panginoon at tuparin ang kanyang kalooban. At ang advokasiyang ito ay sinamarize po nila sa tinatawag natin na 4Ps. Alam niyo po ba kung ano yung 4Ps? Yung 4Ps po na tinutukoy dito ay profit, purpose, people, and planet. Kung si Ma'am Pam ay nag-focus sa isang P, which is profit, ngayon, dahil binago na siya ng Panginoon, hindi na lang po about profit ito, kundi dapat alam natin yung purpose, alam natin kung paano natin pangalagaan ang ating mga
empleyado o co-stewards, and also yung ating planet, pangalagaan natin yung ating environment. And para po sa ating mga Christian business owners also, hindi po aksidente ang pagkakaroon ng negosyo. Ito po ay isang calling o pagtawag ng Diyos upang tuparin ang layunin niya sa buhay natin and to know our purpose and destiny. So, nung kayo po ay nagkaroon ng pagbabago sa kaisipan na hindi na lang ito patungkol sa kita, patungkol sa aking sarili, at meron pang purpose ang business. Paano po? Paano po yung naging adjustment po ninyo? Paano po mas nakatulong ito sa inyo as you manage your company? The transformation, lalo na sa akin kasi tinatawag akong Iron Lady. Ngayon, hindi naman sa it's not for me to say, but I was affirmed by my Eureka mates na hindi na sila takot sa akin. Maka-communicate na sila ng maayos. And for us naman, for me naman, para sa kanila, ang profit na iniisip ko na for me, for my family, they are also part of our family. So, ang goal namin ngayon, and nagawa naman din namin before, since I have really been awakened by the Lord, talagang isinagawa namin kaagad. So, I want them to enjoy the fullness of God's blessing. Not only me, not only my family, but sila din. Kaya nga, ang negosyo namin, pabahay. It's so sad kung malaman namin na ang aming Eureka mate walang bahay. So, it was already a commitment, our covenant with the Lord, na sila rin magkakabahay after 7 years of being with Eureka. Wow. Hindi ko rin nalaman bakit 7 ang napili ko. At sa kakabasa-basa ko ng Bible, parang naano ko, this is God's number. Perfect number. Palaging 7 days, palaging 7, gano'n, no? You add the 5 plus 2 of the bread and the fish, 7. Tapos, bigla lang namin na in 7 years, magkakaroon sila ng bahay. Yeah, and So, makikita natin doon yung pangangalaga niyo po talaga sa inyong tinatawag, hindi lang empleyado ito ma'am kundi co-owners po ninyo, co-stewards ng inyong negosyo. And balikan ko lang ma'am, yung kanina nga 'di ba natuon kayo sa profit. Ngayon, talagang ang mindset niyo na is having a business, it has a purpose. Now, paano nyo nababalanse ito? Kasi bilang isang Christian business owner, mahalaga po na nababalanse yung pagkakaroon ng maayos na kita or cash flow sa negosyo, at the same time, natutupad yung purpose ng Panginoon sa business. Kayo po, paano po yung ginagawa nyo to balance itong dalawang ito, ma'am? Being a good steward, no? Siyempre, nagko-compute. Yeah. May budget. But then, ang budget talaga, kumbaga, ang kaban ng Eureka ay kaban ng Panginoon. So I trust, hindi kami mauubusan. Hindi pa rin naman talaga kami naubusan. Kahit na nung pandemic, walang tumigil sa pagtrabaho, hindi rin tumigil ang sweldo. But then, ang prayer ko talaga na the verse that I really hold on to is the Philippians 4:6-7. Be anxious of nothing, but in everything, through prayer, supplication, with thanksgiving, let your requests be known to God, and the peace of God will guard your heart and mind in Christ Jesus. Dati warrior talaga ako kasi nga, inaano ko, more money, pera, profit. Dahil marami akong gustong gawin. Marami akong gustong bilihin. Pero puro lang yun, ako. So ngayon, yes. Ngayon, I just relaxed, no? Surrender it all to the Lord. And then just obey. And ang blessing nag-uumapaw. Yeah. Ang mababalanse ko talaga siya. Kasi alam ko, hindi yun akin. So,
hindi ako takot maubusan dahil ang kaban ko nga ay kaban ng Panginoon. Kaban ng Eureka. Yeah. So, kung magbigay o ipa-enjoy sila, no, you share the blessings. Kasi nga, pray, care, and share. Yeah. When you pray, you care, you share, there is balance into it. Because it is not just me who is balancing it is the Lord who balance everything. Yeah. Because I just surrender everything na talaga sa Kanya. And that's the beauty, mga kaagapay and Sister Pam, na kapag ang negosyo ay sinorender natin sa Panginoon, laging may peace. At katulad po Amen. dun sa nabanggit yung passage from Philippians 4, and the peace of God which surpasses all understanding will guard our hearts and our minds in Christ Jesus. The key to success is to really surrender your Amen. life and your business para po sa Panginoon. And as you join BAM, ano pa po yung mga natutunan nyo? Kasi nabanggit nyo nga po kanina before we go on air na you're still learning na natututo pa rin po kayo. So ano yung mga learnings po ninyo aside doon, syempre doon sa mindset na or kaisipan na our business is not about us. Pero ano pa po yung mga aspekto, ma'am, sa pagninegosyo na natutunan nyo from business as mission? Number one talaga is to seek the Lord first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yeah. And all these things shall be added unto you. Maraming verses no sa Bible. In the business na relate na ko sa BAM, na yun na nga, business is not ours. And ang guidelines talaga ng business nasa Biblia. It That's is true. the basic instructions nga Yan yung manual natin. Yes. So kung yun ang manual Yeah. ng business natin, which I've continuously learn from BAM, no, talagang balanse lahat, maayos lahat, at kung sa Bisaya pa, hamugaway, no, hamugaway kaayo ang kinabuhi. Gaway. Oh, peaceful, parang wala ka nang worry. That's why sabi ko nga, Lord, grabe talaga. So, as I continuously surrender to the Lord, breakthroughs is coming. Breakthroughs had just come, not only for me, for my sister, for my niece, in the family. So, inaano ko, a breakthrough for Eureka. Kaya sabi ko talaga sa mga Eureka mates ko, we had the breakthrough from the Lord. So we have to obey. Obey talaga. Kasi I still continue to share the word of God sa aking Eureka mates. Wow. At patuloy niyo pong naipapasa ito sa ating mga kasama sa Eureka. And matagal na rin po sa business itong inyong company. Ma'am, ano yung nakita nyong kaibahan? Ano yung nakita nyong difference from having this mindset na focus lang ako sa profit, and now nakatuon na po kayo sa purpose na nagmumula sa Panginoon? Ano yung naging difference po nito, ma'am, sa inyo? Love. Kasi noon talaga, ang love is just a four-letter word for me. Yeah. Ang love is only for me, my daughter, and my husband, my siblings. Yun lang ang love ko. But now, my love is really for the people around me. Yeah. Although, hindi talaga mawala. Stricta yun gihapon ko. Stricta yun ko. Yeah. So, I pray to the Lord na sana mawala na akong pagka-stricta. So, before, palagi ako magalit. Pag mali, mali. Yeah. Pag magkamali ka, I really hold your feet on fire. But now, I teach. I teach the Word of God sa aking mga kasama para hindi na ako magalit sa kanila. But hindi ako yung gusto ko. But now, we have to obey. We have to obey the Word of God. Kahit lang sa pagtatrabaho, as we handle our responsibilities sa Eureka, hindi man ako ang inyong amo. Yeah.
It is God. So whatever we do our best. And whatever do our best, kahit na hindi ako nakatingin because may nakatingin. Yes. May nakarinig. We're serving an excellent God. Amen. Yeah. So, yun ang ano ko na it's no longer me. Ang noon, kailangan ako ang sundin. Mhm. Now, hindi. We have to obey God. Yeah. In all this, in conducting this business, we have to obey God. Kahit sa clients ko, Yeah. sinasabi ko talaga, we have to obey God. Wow. Because sa real estate business, marami talagang pwedeng magawa na hindi tama. May compromises. Yes. Yeah. And that's one thing na hindi ko na talaga pwedeng gawin. Wow. No compromises lalo na sa Mhm. Sa ganyang klaseng Oo, negosyo. Maraming temptations kung tutuusin, ano? Yes. Pero kung tayo'y magsa-stand firm sa ating faith, by the grace of God, ma-overcome natin yan. Amen. By the grace of God and His blessing talaga, Amen. when I make it understand sa client, the client does not resist. Yeah. They also follow. Mhm. So, we have to obey. Yes, at hindi nagiging opportunity for us to share the gospel. Kasi, magtataka itong mga non-believer clients natin, bakit ganito siya yung pinapanindigan niya talaga, no? Yung kanyang faith na hindi bumigay or mag-give in sa compromises. At kapag nalaman nilang si Lord kasi ang dahilan, Amen. yung ating opportunity, no, para makapag-share ng kanyang gospel. At mga kaagapay, napakaganda ng kwentong binabahagi sa atin ni Sister Pam na nagsimula sa kaisipan na ang negosyo ay nakatuon lamang sa profit o kita, pero binago po siya ng Panginoon. At ngayon, she's doing yung purpose na binigay sa kanya ng Panginoon through her business, Eureka. And siguro panghuling katanungan ko na lang po sa inyo, Sister Pam, it's time to address our viewers and listeners na katulad nyo rin pong negosyante. From your experiences, ano po yung may iwan nyo pong mensahe o challenge, lalong-lalo na if they're struggling sa negosyo na lagi na lang nakatuon sa kita at hindi na naisip yung welfare ng iba? Ano po yung pwede nyong iwang mensahe for them? Ang mensahe ko lang is, para sa mga kapwa ko negosyante, is kung sumunod lang tayo sa mga Word of God na nakalaan na, sa Bible, if we have a relationship with Him, malalaman natin kung ano yun. So we have to read the Bible. Yes. Para yun ang ating, like you have just said, no, na yun ang ating manual. Sa negosyo, hindi talaga lahat perfecto. Maraming challenges, maraming problema na kahit na ayaw mong dumarating talaga. Pero ang doon, paano ka mag-respond doon sa mga problema na yon? At saka, hindi ka talaga bibitiw sa kung ano yung tama na paninindigan. Ang negosyo, masarap magkaroon ng negosyo. Pero dapat, yung kapartner natin, ang Panginoon. Yan. Kasi kung tayo lang, hindi talaga natin kaya. Hindi talaga natin makakaya na tayo lang. Yeah. Pero kung siya ang ating partner, siya nga ang ating, kumbaga, the owner of the business, magkakaroon tayo ng wisdom how to handle it. So, yung mga problema na yan, may assurance ang Panginoon that He will be with us. May assurance ang Panginoon that the battle is His. Yes. Wala naman talagang malaking problema sa negosyo kung maayos lang ang simula. Nagkakaroon ng problema ang negosyo kung hindi maayos. Ang kung illegal, problema talaga. Yes. So, ayaw man din ng Panginoon ng illegal na business, di ba? So, we do legal. Ayaw din ng Panginoon ng compromises. So, we don't compromise. He already promised that if we abide in Him, kung sundin natin ang Kanyang word, everything will be okay.
But it is not a promise na talagang okay lahat. Meron kang pagdadaanan. So, But may testing period talaga. meron kang pagdadaanan. But the best thing is, kaya mo, makakayanan mo. And ang sorrow or pain that you experience, the struggle you experience in your business right now, look ahead. Yeah. Because God also promised that the joy that He will reveal to you after that struggle is incomparable from that sorrow or pain or struggle. Pinagdaanan ko yon, no? Marami akong pinagdaanan na problema. At ngayon nga, we are experiencing a breakthrough. Praise God. I pray to the Lord to deliver me, to deliver us from all these debts. And God did. Wow. God did. Glory to God. Sa isang iglap, pwedeng gawin ni Lord. Sa isang iglap din, pwede niyang gawin magkaroon ka ng problema kung hindi nga tayo magsunod sa Kanya. So, if we continuously be with Him and deeply rooted in Him, we will bear fruit. 'Di ba? So, yun ang ano ko talaga na, ang perspective ko noon, pag may problema, palagi lang, paano ko isolve? Ngayon, In your pag own may way. problema ako, my own way. Kasi paano ko nga ito isolve? Using my own intelligence. Akala ko naman, intelligent ako. No? Pero, naano ko that in everything, it is really Him. So, kung may problema, andyan talaga yung problema, but that problem is not mine anymore. It is God's. So, He will also give that solution. Yeah. So, yun ang perspective na nagbago, na yun ang magandang hawakan nating lahat ng mga negosyante. May solusyon ang lahat. Yes. At ang solusyon ay ang Panginoon. Amen. He's the Amen. true answer sa lahat ng ating mga katanungan at pangangailangan. Kaya ang ating mga negosyante, you only have two options. Do your business in your own way or do your business in God's way. At sana po piliin natin yung pangalawa. Kasi kapag tayo po ay nagnegosyo para po sa kaluwalhatian ng Panginoon, katulad po na naging kwento ni Sister Pam, there's always a breakthrough. There's always the provision, and there's always the peace, the peace that surpasses all understanding. Kasi tayo po ay nag-o-obey, tayo po ay nag-surrender, na tayo po ay nagsuko ng ating buhay at negosyo para sa Panginoon. Kapag si Lord po ang in control sa ating negosyo, whatever hurdles or challenges may come along, alam natin na si Lord ang ating greatest backup. May Amen. solusyon sa ating mga problema at ang tanging solusyon dyan, walang iba kundi ang Panginoon. So once again, Amen. Sister Pam, thank you for sharing us your powerful story, and I believe itong ating mga kaagapay ngayon na nakikinig at nanonood sa atin talagang na-inspire at na-bless sa inyong testimony. And we pray na patuloy pa pong i-bless ng Lord ang Eureka at maging blessing pa po ito sa ating mga kababayan. Maraming salamat, ma'am. Good morning and God bless you. Thank you, and all glory belongs to God. Amen. Atin pong nakapanayam si Ma'am Pamela Pitts, ang owner ng Eureka DevPhil Corp.